Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muli po namin kayong tinatanggap sa ating palatuntunang mga alituntunin sa Islam, kung saan ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga topic patungkol sa ating pananampalataya at sa ating relihiyong Islam. Sa mga susunod na kabanata ay ating pag-uusapan ang patungkol sa kabilang buhay. Sa kabanatang ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kamatayan at sa purgatorio. Katotohanan na kabilang sa mga kaasalan ng ating pananampalataya at mga hadigi nito ay ang paniniwala sa kabilang buhay. Ang isang tao ay hindi maituturing na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa hindi niya paniwalaan ang alinmang dumating o naitakda sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kung ano ang napatunayan sa mga kasabihan ng ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kabilang rito ang mga bagay na may kinalaman sa kabilang buhay. Katotohanan na ang kaalaman patungkol sa kabilang buhay at ang pagpaparami ng pag-aalala rito at pagbabanggit dito ay may epekto sa ating pamumuhay. May epekto ito sa katagumpayan ng ating kasarinlan, ng ating sarili. At kapag natatandaan natin kung gaano kahirap at kung gaano nakakakilabot ang araw ng paghuhukom o ang kabilang buhay, ay napipilitan tayong baguhin ang ating mga sarili patungo sa mas magandang uri ng pamumuhay. Ito rin ay nagdudulot upang ang puso natin ay hindi tumigas, at ito ay nagiging dahilan upang tayo ay umiwas sa mga kasalanan. Ito ay gamot sa mga taong palaging nakakalimot sa kung ano ang totoong ibig sabihin o kahulugan ng pamumuhay sa mundo. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maituturing niyo ba ang inyong mga sarili na natatakot habang kayo ay hindi naniniwala sa araw na darating na kung saan ang mga magulang natin ay biglang tatanda? Yan ang araw ng paghuhukom, kung saan bawat isa sa atin ay mailalagay sa isang kalagayan na hindi katulad ng kalagayan na ating nakasanayan. At sabi din ng Allah, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Sabi ng Allah, o kayong mga tao, matakot kayo sa inyong Panginoon. Katotohanan na ang lindol sa araw, sa pinakahuling araw, ay napakalaking bagay. Nakakatakot ito. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sa araw na yon ay makikita mo ang isang nanay na pinapasuso niya ang kanyang anak, at sa sobrang takot niya sa araw na yon ay kanyang iiwan ang kanyang anak. Itatapon niya ang kanyang anak. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. At makikita mo na ang mga buntis dahil sa takot nila sa araw na yon ay bigla silang manganganak. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. At makikita mo ang mga tao na parang sila ay nahihilo. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Ngunit hindi sila nahihilo sa katotohanan. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ngunit ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yon ay napakatindi. Subhanallah. Patungkol naman sa kamatayan na siyang ating tatalakayin sa kabanatang ito. Ang kamatayan ayon sa mga pantas ng Islam, ito ay ang katapusan ng lahat ng may buhay dito sa mundo.
Ang kamatayan ang siyang katapusan ng lahat ng nilalang na may buhay dito sa mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng bagay na may buhay ay matitikman niya ang kamatayan. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fan. Lahat ng bagay na nasa mundo ay mawawala, ay magtatapos. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Katotohanan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay mamamatay at sila rin ay mamamatay. At walang isa na tao dito sa mundo, walang nilalang dito sa mundo na mabubuhay ng napakatagal, ng panghabang buhay, sapagkat lahat ng nilalang na may buhay dito sa mundo ay makakatikim ng kamatayan, ay aabot sa oras na siya ay lilisanin niya ang mundong ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Hindi namin nilikha sa mga tao, o wala kaming ginawa sa mga tao na naunahan mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namuhay sila ng panghabang buhay, ng napakatagal, ng walang katapusan. At kung maintindihan natin ang binasa natin ng mga talata sa Quran, ay mayroon tayong matututunan. Isa rito ay ang karamihan sa mga tao ngayon ay tila baga hindi sila o kinakaligtaan nila ang katotohanan ng kamatayan. Bagamat ang kamatayan ay isang bagay na masasabi nating pinakatotoo dito sa mundo. Kung susumahin natin, may makikita tayong mayaman. Mayaman nga sila, may pera sila, nabibili nila ang kanilang kagustuhan, ngunit salat naman sila sa pagmamahal. Yan ba ang matatawag natin na mayaman? Meron tayong makikita na malaki ang posisyon, ngunit wala naman siyang kakayahan upang kontrolin ang mga bagay na dapat niyang kontrolin sa kanyang buhay. Halimbawa, may bisyo siya. So masasabi ba natin, totoo nga bang may kakayahan siya o may leadership ba siya sa kanyang sarili? Ngunit ang kamatayan ay ibang usapan. Ang kamatayan ang tanging bagay na lahat ng tao dito sa mundo ay nagkasundo na ito ay totoo. Lahat ng tao, lahat ng nilalang ay sasalang sa kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit ang Muslim ay dapat niyang palagi ang inaalala ang kamatayan. At dapat niyang paghandaan ito. At dapat siyang maghanda sa pamamagitan ng mabubuting bagay, mabubuting asal na kanyang gawain, mabubuting gawain bago pa siya madatnan ng kamatayan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at dapat natin itong pakatandaan, igtanim khamsan qabla khamsin, hayatak qabla mautik, wa sihhatak qabla saqamik, wa faragak qabla shughlik, wa shababak qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Kuhanin mo o gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang makuha mo ang advantage ng 5 bago ka madatnan ng 5. Gawin mo ang 5 ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5 oportunidad bago sa iyo dumating ang 5 pagsubok. Ano itong 5 oportunidad? Hayatak qabla mautik, ang iyong buhay bago ka mamatay. Wa sihhatak qabla saqamik, ang iyong kalusugan bago ikaw ay magkasakit. Wa faragak qabla shughlik, ang kawalan mo ng trabaho, hindi ka busy, bago ka maging busy. Wa shababak qabla haramik, ang iyong pagiging kabataan bago ikaw ay tumanda. Wa ghinaka qabla faqrik, ang iyong pagiging mayaman bago ka pa maging pobre, o bago pa magkulang sa iyo ang mga bagay-bagay na kinakailangan mo. At pakatandaan natin na sa tuwing ang namamatay ay inalalagay sa kanyang libingan, wala siyang
kasama na inililibing. Iiwan niya ang kanyang asawa, iiwan niya ang kanyang bahay, iiwan niya ang kanyang kotse, lahat-lahat ay iiwan niya. Walang bagay na dadalhin ang namatay, ang sumakabilang buhay sa kanyang libingan. At sa pamamagitan ng kanyang mga amal, sa pamamagitan ng kanyang magagandang gawain, sa pamamagitan ng kanyang magagandang asal, na ito ang rason upang siya ay lumigaya dito sa mundo at sa kabilang buhay, ito lamang ang magsasalba sa kanya mula sa kaparusahan sa purgatorio o sa kanyang libingan. Pangalawa, ang kamatayan ng bawat isa sa atin ay walang may alam maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang isa sa atin na alam niya kung kailan siya mamamatay, kung kailan niya lilisanin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. O di kaya ay walang isa sa atin na alam niya kung saan siya mamamatay, sapagkat ito ay kaalaman na tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may alam. Pangatlo, kapag datnan tayo ng kamatayan, wala tayong kakayahan upang ito ay i-delay o di kaya ay upang ito ay ating i-advance, upang ito ay ipahuli muna natin o di kaya ay ipauna muna natin. Wala tayong kakayahan dyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bawat nasyon o bawat sambayanan ay may ajal, may katapusan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. At pag dumating ang katapusan ng mga sambayanang ito, ng mga taong ito, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wala silang kakayahang ipahuli muna ito, i-delay muna ang kanilang katapusan, ang kanilang kamatayan, wala yastaqdimun, at wala rin silang kakayahan na i-advance ang kanilang kamatayan. Pang-apat, ang mananampalataya, kapag dinatnan siya ng kamatayan, darating sa kanya ang malakul maut bisuratin hasana, sa napakagandang anyo. Darating sa kanya ang anghel ng kamatayan sa napakagandang anyo. Tayyib ar-raiha, mabango ang maaamoy niya mula sa anghel ng kamatayan. At kasama ng anghel ng kamatayan ang iba pang mga anghel, ang iba pang mga malaika na tinatawag na malaikatur rahma, mga anghel ng awa, na ang sinasabi nila sa kanya ay patungkol sa paraiso, na siya ay makakapasok sa paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katotohanan na silang mga taong sinabi nila, ang Diyos namin ay ang Allah, thumma istaqamu, at nang sabihin nila yon ay namuhay sila ng marangal, ginawa nila ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, umiwas sila sa kasalanan, tatanazzalu alayhimul malaika, sa oras ng kanilang kamatayan ay bababa sa kanila ang mga anghel, alla takhafu, at sasabihin nila, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, wala tahzanu, at huwag kayong malungkot, wa abshiru bil jannah, at magbunyi kayo sa paraiso, allati kuntum tu'adun, na siyang promise sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraisong ipinangako sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ang tao naman na mamamatay ay hindi nananampalataya kay Allah, isa siyang kafir, fayatihi malakul maut, darating sa kanya ang anghel ng kamatayan sa anyong nakakatakot. Maitim ang kanyang mukha, at kasama ng anghel ng kamatayan ang mga tinatawag na malaikatul azab, mga anghel ng pagpaparusa. At sinasabi sa taong namamatay na ito, o kinukwento nila kung ano ang parusang pagdadaanan niya.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O Muhammad, kung makikita mo lamang ang mga tao na nanlilin lang sa oras na kanilang kung makikita mo lamang ang mga taong nang aabuso, nang o-oppress sa oras ng kanilang kamatayan, sa oras ng kanilang ng pagkawala ng kanilang buhay, at ang mga anghel ay ibinubuka nila ang kanilang mga kamay. Basitu aydihim akhriju anfusahum, at ang sinasabi ng mga anghel, palabasin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Al-yawma tujzawna 'adzabal hun, sa araw na ito ay gagantimpalaan kayo ng parusang napakahirap. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, dahil sa mga pinagsasasabi niyo patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, bighairil haqq, nang walang katotohanan, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, at kayo ay mapagmataas sa mga sign o mga simbolo, mga pinapakita sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga ayat o mga signs, mga simbolo, at hindi niyo ito pinapaniwalaan. Ngayon, palabasin ninyo, iluwanin niyo ang inyong mga kaluluwa, dahil sa araw na ito ay paparusahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating ang kamatayan, ay makikita natin ang katotohanan, at magiging klaro sa atin ang katotohanan sa bawat tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un." Kapag dumating ang araw, hanggang dumating ang araw na dadatnan sila ng kamatayan at sasabihin nila, "Rabbi irji'un," "O Panginoon namin, pabalikin niyo kami, la'alli a'malu saliha, upang ako ay makagawa ng mabubuting gawain, fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, upang ako ay makagawa ng magagandang asal sa kung alinman ang aking naiwanan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Hindi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lamang ay sabi-sabi na sinasabi ng taong yun. "Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." At kasunod ng kanilang kamatayan ay kaparusahan sa purgatorio hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating ang kamatayan sa hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hihilingin ng makasalanan at ng kafir ang napabalikin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo upang sila ay makagawa ng magagandang asal. Ngunit ito ay hindi sa kanila makapagbibigay ng alinman, sapagkat tapos na ang kanilang oras dito sa mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa tara adh-dhalimina lamma ra'aw al-'adhaba yaquluna hal ila maraddin min sabil." At kung makikita mo lamang, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silang mga umaabuso, mga oppressor, nang makita nila ang kaparusahan na ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sasabihin nila, mayroon pa bang paraan upang kami ay makabalik at makagawa sila ng mabubuting asal. Panlima, kasama sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay kung sino man ang datnan ng kamatayan, at ang pinakahuling nasambit niya ay ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kung sino man ang
o huling nasambit niya sa mundong ito ay ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhala al-jannah, siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat walang tao o hindi maaari na ang tao ay sabihin niya ang bagay na ito, ang la ilaha illallah, hindi maaari na ang tao ay sabihin niya, ang masambit niya ang la ilaha illallah sa pinakamahirap na oras na iyon, maliban na lamang kundi siya ay totoo ang kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sincere siya sa kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi naman siya sincero sa kanyang sinasabi, ay dahil sa kahirapan ng kamatayan na kanyang pinagdadaanan ay mahihirapan siyang sambitin ito. Yan ang kadahilanan kung bakit ginawang sunnah na kapag nakakakita tayo ng isang taong nililisanan o marapit ng mamatay, nililisanan na ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, ang sunnah ay ang sabihin sa kanya ang la ilaha illallah, ituro sa kanya ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, turuan ninyo ang inyong mga nangamamatay ng la ilaha illallah. Walang dapat sambahin na Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At patungkol naman sa libingan o sa tinatawag natin na purgatorio o ang buhay sa loob ng libingan. Ayon kay Anas radiyallahu anhu, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Katotohanan na ang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nailagay na siya sa kanyang libingan at tumalikod na ang kanyang mga kasama, ay naririnig niya ang tunog ng kanilang mga tsinelas habang sila ay umuuwi. At sinabi din niya sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi malakan fayuq'idanihi fayaqulani la ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Darating ang dalawang anghel sa kanyang libingan at pauupuin nila ang bago lang na namatay at sasabihin nila rito, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ano ang masasabi mo sa taong ito o sa lalaking ito? Ang minimin nila o ang pinupunto nila ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin niya, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ang taong namatay na yon ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na ang taong yan ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at sugo niya. At sasabihin sa kanya, fayuqalu lahu, unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah. Sasabihin sa taong namatay na yon, tingnan mo ang iyong upuan mula sa Jahannam, mula sa impyerno, pinalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng upuan mula sa paraiso. Sinabi din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kafiru awil munafiq, patungkol naman sa hindi nananampalataya o di kaya ay ang ipokrito, sasabihin niya kapag tinanong siya ng dalawang malaika, ng dalawang anghel, kung kilala niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasabihin niya, la adri, wala akong alam, kuntu aqulu ma yaqulu nas, sinasabi ko lang kung anong sinasabi ng maraming tao. Fayuqal la daraita wala talaita, sasabihin sa kanila o sasabihin sa kanya, hindi mo alam at hindi ka nagbasa. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid, at pagkatapos ito ay pupukpukin siya ng martilyo na yari mula sa pupukpukin siya ng martilyo bimitraqatin min hadid darbatan bayna udunayhi, pupukpukin siya ng martilyo sa pagitan ng kanyang dalawang tainga. Pupukpukin siya ng martilyo na yari sa metal sa pagitan ng kanyang dalawang tenga. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. At dahil sa sakit na nararamdaman niya ng pinukpok siya ng martilyo na yari mula sa metal,
siya ay sisigaw ng napakalakas na sigaw na maririnig ng mga nilalang na malapit sa kanya maliban na lamang sa mga tao. Ang pagbalik ng kaluluwa sa ating katawan, sa loob ng ating libingan ay kasama ito sa mga bagay na may koneksyon o kasama ito sa mga bagay na patungkol sa kabilang buhay. At walang kakayahan ang utak ng isang tao upang ito ay maintindihan ng kumpleto. At ang mga Muslim ay nagkaisa sila na ang isang tao ay maaari siyang bigyan ng gantimpala, mamuhay ng mapayapa sa kaniyang kabr, sa kaniyang libingan kung siya ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maaari din siyang parusahan, mamuhay ng napakahirap dahil sa parusa sa kaniyang libingan kung siya ay nararapat lamang na parusahan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa pamilya ni Fir'aun, ang apoy ay inilalapit sa kanila, pinapakita sa kanila, nararamdaman nila araw araw at gabi. At sa oras na darating ang araw ng paghuhukom, ang huling araw, sasabihin sa kanila, "Adkhilu ala Fir'auna ashadda al-'adhab." Ipasok ninyo ang pamilya ni Fir'aun sa napakahirap na kaparusahan. Ang sabi din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadhu billahi min 'adhabil qabr." Kayo ay maghingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. At ang taong may tamang pag-iisip ay hindi niya ito o susundin niya ito. Kung sino man ang may magandang pag-iisip, susundin niya ito, sapagkat sino ang hindi matatakot sa kaparusahan sa loob ng ating libingan. At ang kaparusahan sa ating libingan ay hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi pati sa ating katawan. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysara min, wa in lam yanjah minhu fama ba'dahu ashaddu min." Katotohanan na ang libingan ay siyang pinakaunang istasyon sa mga istasyon ng araw ng kabilang buhay, at kung sino man ang mailigtas sa kaparusahan sa kanyang libingan ay tunay na magkakaroon ng napakadaling buhay sa mga susunod na mga istasyon ng kabilang buhay. At kung hindi naman niya ito malambasan, ay kung ano ang susunod sa kaparusahan sa kanyang libingan ay mas mahirap pa. Yan ang dahilan kung bakit ang bawat Muslim sa atin ay dapat na pinaparami niya ang paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon mula sa kaparusahan sa qabr o sa libingan. Lalo na bago tayo magsalam mula sa ating sala, sa huling parte ng ating pagdarasal. At dapat din na ang Muslim ay iwasan niya ang paggawa ng mga kasalanan na siyang magiging pinakamalaking bagay upang ang tao ay maparusahan sa kaniyang libingan at maparusahan sa impyerno. At tinawag ang parusa tinawag na parusa sa libingan sapagkat karamihan sa mga tao ay maililibing. At kung hindi ito tinawag ito na kaparusahan sa libingan, sapagkat karamihan sa mga tao ay nililibing, bagamat may mga tao na namamatay at hindi na ililibing, katulad ng mga nalunod sa dagat, o di kaya ay ang mga taong nasunog hanggang sila ay maging abo. Ngunit hindi ito naging dahilan upang hindi sila maparusahan o di kaya ay mamuhay ng payapa, depende kung ano ang kagagawan nila o estado nila dito sa mundo.
Marami ang mga klase ng kaparusahan sa libingan. Kasama rito ang nabanggit natin na minamartilyo ang isang tao o di kaya ay gagawing napakadilim ng kanyang libingan, o di kaya ay maglalagay sila na o ilalatag siya sa isang blanket na kung saan ito ay gawa sa apoy, at o di kaya ay ang kanyang mga kagagawang masasama ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tila isang tao na napakapangit ang mukha at napakabaho ng amoy, at ito ay magiging kasama niya sa kanyang kabar na kung sa kanyang libingan na kung saan wala siyang makakasama. Hindi niya kasama ang kanyang asawa, hindi niya kasama ang kanyang mga magulang, hindi niya kasama ang kanyang mga anak, at ang magiging kasama niya ay isang taong lilikhain ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mukha ay nakakatakot at ito ay resulta ng kanyang mga kagagawang masasama. At ang parusang ito ay magpapatuloy kung ang tao ay isang munafik o ipokrito o di kaya ay kafir, hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang tao naman ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ngunit sadya lamang siyang makasalanan, ay siya ay paparusahan depende sa kung ano ang bigat ng kanyang mga kasalanan. At pagkatapos nito ay maaaring matapos na ang pagpapahirap sa kanya o ang kanyang parusa sa kanyang libingan. Ang mu'min naman o ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mamumuhay ng mapayapa, bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang libingan, at papalawakin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang libingan, at mapupuno ito ng liwanag, at bubuksan sa kanya ang isang pinto na kasama sa mga pamintuan ng paraiso, na kung saan ay maaamoy na rito ang amoy, ang magandang amoy at ang kagandahan. Makikita niya rito ang kagandahan ng paraiso, at bibigyan siya ng blanket na mula sa Jannah, mula sa paraiso. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lilikha ng isang tao na kung saan ito ay napakaganda ng kanyang pagmumukha, napakaayos ng kanyang pagmumukha bilang representasyon ng kanyang magagandang asal dito sa mundo. Naway tayo ay ibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na makakaligtas mula sa kahirapan ng kamatayan at sa mga parusa sa libingan. Naway padaliin na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alinmang bagay na mangyayari sa atin sa ating kamatayan. Mamatay tayo bilang Muslim, tayo ay bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.